Sapagkat yun nga pong pinaghaharian ng katarungan at doon po makakamit ng tao po ang tunay na pagbabago. Sino ba, kapatid na William, ayon sa Biblia ang itinalaga ng ating Panginoon Diyos? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at tuloy na naman po kayo sa ating regular po na episode sa ating show para po sa mga baguhan ng ating po ginagawa dito sa Youth. Tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons, mga debate. Pero sa particular na episode na ito po ay of course video request sent via Facebook patungkol po sa New Year dahil syempre po we are shooting this in January 2026. At ang title daw po ng programa na ito is Biblia o Kuro-Kuro. So ito po ay isang INC show at ang title daw po ng video na ito is Ang Tunay na Pagbabago. Sa akin pong background sa pag-analyze sa mga ka-U3, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapag-debate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, alam niyo naman po siguro yan, hindi po ako member ng INC, isa lamang po akong hamak na video reactor. So, posible po na sa akin pong panonood ay maaring mag-agree ako o mag-disagree ako. Pero one thing that I can guarantee you, wala po akong religious agenda. Wala po akong pinupush, tinutulak ng isang relihiyon ay dapat niyong kaaniban or wag niyong kaaniban. So, sa akin po as a video reactor, nagbibigay lamang po ako ng fair at saka honest lamang po na instant reaction as I am watching this video for the first time. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabihin niyo po ako, let's go. Muli po, welcome sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. At muli po kami nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa ating gagawing pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako po ang kapatid na William Siegfried ko. Samahan niyo po kami muli sa ating pong gagawing pag-aaral. Kapatid na William, kapag ka pumapasok ang isa pang taon sa buhay ng tao, ang malimit nating marinig na sinasabi na pinaka-greetings ay Happy New Year, masaganang bagong taon, Manigang bagong taon. Yeah. At sa ganitong mga sitwasyon, ang mga tao ay nagpaplano. Masayang tao, pati mga mula matanda hanggang mga kabataan, sapagkat isang taon ang sinasabing mabilis na lumipas sa ating buhay. Wala pong mali ka, Orly, at sa mga taga-subaybay po namin na ang tao po ay bumalangkas o mag-isip ng kanilang plano, mga gusto nilang ma-achieve sa panibagong taon, mga gusto nilang may sakatuparan. Subalit, ang mga magaganap po sa hinaharap na taon tulad nito ay mga naganap na rin sa nakaraan. Kaya masasabi po nating petsa lamang po ang nabago. Yan ang ating patunayan. Sa pagsapit ng tinatawag na bagong taon, pagka nagpapalit ang taon, ayon sa Biblia, nababago ba ang mundo? Ganito po mababasa natin sa mga taga-subaybay po namin, ang pahayag po sa aklat po ng Ecclesiastes. Ganito po ang mababasa natin sa 1:4 hanggang 10. Mababasa po natin sa Biblia. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umihihip patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit dito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, halika kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yaon noong di pa tayo tao. Ayon po sa mga talatang ating binasa, kapatid na Orly, nagpapatuloy po ang pagpapalit-palit ng mga lahi, subalit hindi po nababago ang daigdig. Patuloy din po ang pagsikat at paglubog ng araw, at ito po ay papalik-balik lang din sa pinanggalingan. Sinabi rin po na lahat ng tubig ay bumabalik sa batis upang
umagos po sa karagatan. Ang may pahayag yan si Haring Solomon Opo. At dyan sa mga sinabing iyan ng Haring si Solomon, ano ang ibig niyang patunayan dyan? Ang sabi po niya, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yaon noong di pa tayo tao. Anong ibig patunayan ng mapahayag na yan sa Biblia? Wala pong bago, kapatid na Orly, sa mga nangyayari po sa kasalukuyan sa daigdig. Kaya nga nabanggit natin pecha lang ang nababago no? Sa halip na maging bago ang mundo sa pagsapit ng tinatawag na bagong taon, anong dapat na maintindihan ng lahat habang nadaragdagan, kapatid na William, ang bilang ng mga taon? Ganito po mababasa natin, kapatid na Orly, at sa mga taga-subaybay po namin. Ang pahayag po sa atin ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Zefanias, sa 1 ang talatay 14 at 18. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwig bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ayon po sa mga talatang ating binasa, kapatid na Orly, ipinapahayag po na darating din po ang araw ng Panginoon. May habang nadaragdagan ang taon ng mundo, papalapit ng papalapit ang mundong ito sa tinatawag ng Biblia na araw ng Panginoon. Ano magaganap? Ayon sa ating binasa, pagsapit ng araw ng Panginoon. Ayon po sa mga talatang binasa natin, kapatid na Orly, ang kanilang pilak, kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Okay, before we continue mga ka-youth, medyo dark po pala immediately ang start, no? Ito po sa kanila pong presentasyon dito. Dark in the sense that at the start of the new year, if you think about it according to King Solomon, wala naman talagang bago. Ang mundo ay ganun pa rin. Seasons come, seasons change. Although I still have to look into the connection po. Bakit na-insert agad nila yung idea ng nag-aapoy na galit ng Panginoon. Dito po sa Day of the Lord, araw ng Panginoon, matutupok ang mundo. I felt na hindi maganda yung pagkakatransition ng punto. Earth not changing, it has been the same ever since. And then there will be a widespread destruction. Kumbaga sa English, that escalated quickly. Ano po? Pero going back, I think the flow here of the discussion will be because the earth is not changing and the fact remains that everything, kumbaga, will be destroyed sa day of the Lord. What is then the essence of being new? What's the real essence of change? Yan po siguro ang magiging parang focal point ng discussion na ito so far. So anyway, well, maybe telling na rin yung title ang tunay na pagbabago. So let's continue here. Kaya ano man ang nandito sa mundo, pagdating ng araw ng Panginoon, lahat ng yan ay masusunog lang ayon sa mga talata na ating binasa. Kaya sa paglipas ba ng mga taon, nababago ba ang mundo? Kasi nga ang malimit na marinig natin, bagong taon na. Opo. Ano nangyayari sa pagpapalit ng mga taon? Ang nangyayari po, kapatid na Orly, lumilipas po ang panahon. Itong mundo ay Siya lang. tuloy lang pong naluluma, tumatanda. Kaya bagaman sabi bagong taon, pero papatanda ang mundong ito. At hahangga ito sa tinatawag ng Biblia na araw ng Panginoon. Alam ba yung tinutukoy na araw ng Panginoon na ang sabi papalapit na ng papalapit habang nadaragdagan ang bilang ng mga tao? So sa Revelation, Mababasa natin sa aklat po ng ikalawang Pedro sa 3, 2 Peter. talata po ay 10 at 7. Pagtuturo po ng Apostol Pedro, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Datapwat darating ang araw ng Panginoon, na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.
Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayong ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ayon po sa mga talatang binasa natin, kapatid na Orly, ang tinutukoy po na araw ng Panginoon, ito po yung araw ng paghuhukom. Ano mangyayari ayon sa Biblia pagdating ng araw ng paghuhukom? Ayon po sa mga binasa rin po natin, lilipulin po ang mga taong masama. Ang mga bagay sa langit at sa lupa ay mapupugnaw sa matinding init at masusunog. Kaya yan ang pinakamatinding kalamidad, sabi nga ng iba. Opo. Kung merong mga sinasabing malawakang sunog, nasusunog ang iba't ibang mga lugar, Wala pa yan. ibang panig ng daigdig, pero sa araw ng paghuhukom, buong lupain o buong mundo ay matutupok sa pamamagitan ng apoy. At lahat ng taong hindi maliligtas, malilipol at mapapahamak po pagdating ng araw ng paghuhukom. Kung yan ay kasawian, kapatid na William, yung paghuhukom sa mga taong hindi maliligtas, para sa mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, anong araw ng paghuhukom? Ganito po Day ang of ating happiness. dito po sa aklat po ng Lucas sa 21, ang talata po ay 27 hanggang 28. Pahayag po sa atin ng Biblia. Pakinggan po natin. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ayon po sa mga talatang ating pong binasa, para sa mga lingkod ng ating pong Panginoon Diyos, ang ibig sabihin po ng pagdating ng araw ng paghukom ay araw po ng pagliligtas. At ang araw ng paghuhukom, marami tayong pagtalakay. Bago mangyari, may mga palatandaang magaganap. Opo. Pagka nagaganap na po yung mga palatandaan, ang sabi nga ay malapit na ang pagliligtas doon sa mga tunay pong lingkod ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung ang paghuhukom, kapatid na William, ay kinatatakutan ng marami, kahit ng makapangyarihan taong hindi maliligtas, kahit ng mayamang hindi maliligtas. Ano naman ang damdamin ng mga maliligtas sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo o sa araw ng paghuhukom? Sinabi po sa talatang binasa natin, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Kaya sa ating ginagawang pagtalakay tungkol sa paglipas ng isang taon, pagpasok ng bagong taon, dito ba sa mundong ito, kapatid na William, masusumpungan, matatagpuan ng tao ang tunay na pagbabago? Hindi po, sapagkat sa pagdaan at paglipas po ng taon, lalo lang pong tumatanda itong daigdig na kinalalagyan po natin at papalapit na po ang araw ng kawakasan na itinakda po ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung meron mang plano ang tao, meron siyang resolusyon, di masama di ba? Opo. At na-achieve niya yung kanyang mga pinanukala. Nagkaroon siya ng magandang tahanan, nagkaroon siya ng maraming mehoras. Pero pagdating ng paghuhukom po, masusunog ng lahat yon. Kaya saan masasaksihan, kapatid na William, ayon sa Biblia, ang tunay na pagbabago? Ganito po mababasa natin na pahayag po ng banal na kasulatan sa aklat po ng Apokalipsis sa 21. Ang talata po ay 5 at 1 hanggang 4. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit puhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila,
at magiging Diyos nila at papahiring niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ayon po sa mga talatang ating binasa, masasaksihan po ang tunay na pagbabago sa lahat ng bagay doon po sa bagong langit at bagong lupa na inihanda po ng ating Panginoon Diyos. Yan din ang tinatawag po ng Biblia na bayang banal. Opo. Kaya wala po sa mundong ito ang tunay na pagbabago. Nababago lang po ang petsa, nababago lang po ang taon. Pero lahat ng nangyayari, sabi nga sa binasa natin, nangyari na, hindi pa tayo tao. Opo. At anuman ang pinanukala po ng tao, sabihin pang natupad ng mga ito, meron pong araw ng paghuhukom na masusunog ang buong sanlibutan, ang langit, ang lupa, gawang nasa langit, gawang nasa lupa, masusunog po yan. Nasaan po ang tunay na pagbabago? Doon po sa bayang banal, na binasa nga po ng kapatid na William, yung detalye ng paninirahan doon. Teka muna, baka naman isipin na iba, fake news yung pagbabago doon sa bayang banal, kapatid na William. Hindi po kapatid na Orly, kasi pinahayag po mismo ng ating Panginoon Diyos nakasulat sa Biblia. Ang sabi po, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi nga isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Kaya bago ang langit, bago lupa, bago rin ang uri ng pamumuhay. Bakit bago? Yung bang buhay at pamumuhay sa bayang banal, kapareho ng buhay at pamumuhay sa mundong ito? Hindi po, kasi dito sa mundo pong ito, may pagdadalamhati, may hirap, may pagkakasakit at iba't iba pa. Pero sa bayang banal, ang sabi po sa mga binasa natin kanina, papahirin ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, dalamhati, No death. pananambitan man o hirap pa man. Pasensya na po, Ka William, sa punto na ito ng discussion nila, naitawid na po doon sa idea nga, ano ba talaga yung totoong pagbabago? Kasi hindi pala bago ang taon, hindi pala bago yung mundo. In fact, mapaparam, masasira din ang lahat. So, ang true change daw, ito na-discuss kanina ni Ka Orly, sinabi niya na it happens in the holy city. Sa bayang banal, dito na yung idea ng new heaven, new earth na mangyayari. Nandito mangyayari yung true change nga, ito yung tunay na pagbabago. And madagdag ko lang din po, syempre, sa idea nga ng destruction ng earth, kasi kung iisipin mo nga naman, like what I mentioned, dito pong idea ng doomsday. It's a day of destruction, maraming masisira. Technically, it's a dark day dahil syempre, all the things that we know will cease to exist. Pero sinasabi, what should be our reaction as Christians is we should be happy. It should be a day of rejoicing, kumbaga. It's a day of salvation kapag nangyari yan. And I mentioned din dito ni Ka Orly na before it happens, makikita natin yung iba't ibang mga signos. And I'm guessing, of course, sa kanilang further discussion, they would be saying na itong mga signos na ito na sinasabi sa Biblia, before the coming of the Lord, we will know based on the Bible. And gusto ko na din po i-mention, syempre, classic po yan na song, di ba, ni Mr. Larry Norman, kung di ako nagkakamali. Yung, there's no time to change your mind, the sun has come and you'll be left behind. Yan, sa movie po yan na A Thief in the Night, kung di ako nagkakamali. Very classic po yan na pelikula. Patungkol nga po sa idea, quote-unquote, ng rapture, yung pagdating po ng Diyos. At I remember seeing that when I was young, mga ka-youth. So anyway, let's continue. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kaya naroon ang tunay pong pagbabago sa langit, doon po sa bayang banal. At anong isa sa napakalaking pagbabago na masasaksihan o mararanasan ng taong maliligtas doon sa bayang banal? Ganito po ang ating mababasa naman po sa 2 Pedro. Pakinggan po natin mga taga-subaybay. Pahayag po ni Apostol Pedro dito po sa 3, ang talata po ay 13. Dinggin po natin. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Ang isa po sa napakalaking pagbabago na ito sana po asamin din ng mga taga-subaybay po natin. Yung pong paghahari ng katarungan sa bagong langit at bagong lupa. Kaya ang tunay na katarungan, hustisya ay mararanasan doon sa bayang banal. Dito sa mundong ito, kapatid na William, wala bang may kakayahan o may kapangyarihan na
magpatupad ng tunay na katarungan? Ganito po mababasa naman po natin mga taga-subaybay, ang pahayag po sa atin sa aklat po ng Ecclesiastes, dito po sa 4 ang talata po ay 1. Pakinggan po natin. Nakita ko ang kawalan ng katarungan sa daigdig. Ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumulong sa kanila, sapagkat makapangyarihan ang sumisikil sa kanila. Ayon po sa talatang ating binasa, kapatid na Orly, meron po sanang maaaring magpatupad ng katarungan. Pero ang sumisikil pa doon sa mga inaapi ay yung pong mga makapangyarihan. Sino ho magsasabi hindi yan totoo? Na kung sino yung nasa poder, siyang nagpapatupad ng labag sa batas. Bumabali po ng batas. Kaya yung api, lalong naaapi. Yung may kasalanan, siyang hindi napaparusahan. Wala tayong pinarurunggitan. Binabasa lang po natin katotohanan nasa Biblia. Ito po'y aral ng ating Panginoon Diyos na wala sa mundong ito ang tunay na katarungan kundi nandoon po sa bayang banal. Kaya kung naghahangad ang tao na maging maganda buhay niya, ano ang unang-unang dapat pakahangarin ng tao? Dapat po, pakahangarin niya po, una sa lahat, na makarating po siya doon sa bayang banal. Sapagkat yun nga pong pinaghaharian ng katarungan at doon po makakamit ng tao po ang tunay na pagbabago. Sino ba, kapatid na William, ay sa Biblia ang itinalaga ng ating Panginoon Diyos para magpairal ng katarungan? Ganito po ang ating mababasa mga taga-subaybay. Pakinggan po natin sa aklat po ng Jeremias, dito po sa 23, ang talata po ay 5. Ganito po ang nakasulat. Nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiraling niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Ang itinalaga po ng ating Panginoon Diyos na magpapairal po ng katarungan, ayon po sa talata, pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiraling niya ang batas at katarungan. Sinong katuparan ng binabanggit ng hula na pasisibulin ng Diyos mula sa lahi ni David na isang hari na buong katarungang maghahari, magpapairal sa buong lupain ng batas at ng katarungan? Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Apokalipsis sa 22, ang talata po ay 16. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Biblia. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Ayon po sa talatang ating pong binasa, ang Panginoong Hesukristo po, kapatid na Orly, ang tinutukoy po na magmumula sa lahi ni David na sinabi po sa naunang binasa natin, magpapairal po ng batas at katarungan sa buong lupain. Kailan masasaksihan ng mga tao, kapatid na William, na paiiralin ng ating Panginoong Hesukristo ang batas at ang katarungan? Ganito po mababasa po natin mga taga-subaybay na nakasulat po sa unang Korinto, dito po sa 15, ang talata po ay 24. Ito po ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Dinggin po natin, 15:24. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Ayon po sa talatang ating pong binasa, ang tinutukoy po rito ay ang magaganap po sa araw ng paghuhukom. Kaya sabi, darating ang wakas. Opo. Ang sabi po sa talatang ating pong binasa, malulupig ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Kaya papalitan, pagdating ng araw ng paghuhukom, ang lahat ng pamahalaan o lahat ng gobyerno. Opo. Kaya, sapagkat wala naman sa mundong ito ang tunay na katarungan, dito'y napipilipit ang batas, naroon sa bayang banal ang tunay na katarungan. Kaya dapat hangarin ang lahat makapasok doon sa langit, sa bayang banal. Pero pag hindi makakapasok doon,
Meron po. At ito po ang ating mababasa na pagtuturo po sa atin Marami. na kasulatan sa aklat po ng unang Korinto 6:9 hanggang 10. Pakinggan po natin. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanglait o magdaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayon po sa mga binasa po nating talata, ang hindi po makapapasok sa kaharian ng Diyos o katumbas, hindi po makapapasok sa bayang banal, yun po yung mga nasa paggawa po ng iba't ibang uri ng kasalanan. Kasama po dyan yung pakikiapid, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangangalo niya, pakikiapid ng lalaki sa kapwa lalaki, pakikiapid po ng babae sa kapwa babae, kasama yung magnanakaw, kapatid na William. Yung pong mga magnanakaw, hindi po makapapasok sa kaharian ng langit yan. Hindi po kami, may sabi niya, binasa lamang po namin ang katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Pero baka sabihin ng iba, ay kami, hindi namin ginagawa yan. Kami ay nagbabagong buhay, matuwid, malinis ang aming buhay. Tama naman yon na lumayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Pero sapat na ba na ang tao ay umiiwas, lumalayo sa kasalanan para maligtas at makapasok doon sa bayang banal? Ganito po mababasa natin, kapatid na Orly at sa mga taga-subaybay, ang nakasulat po sa Apokalipsis 21 at 27. Ganito po ang mababasa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi iyaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kinakailangan po bukod sa pagbabagong buhay at bukod sa paglayo po sa kasalanan, ayon sa talata, matiyak po niya na siya ay kasama doon sa nakasulat sa aklat ng buhay. Pero baka sa fly ng iba, sigurado ako dyan. Sigurado. Anyway, mga kayuti, gusto ko lang po i-mention dito sa point ng kanilang discussion. Siyempre, this is very clear na hindi po mahirap na sundan yung kanila pong discussion at palitan po ng mga biblical ideas. Gusto ko lang po i-mention a little bit na parang summary lang ng ano. So, of course, they went on in discussing yung reality dito sa mundo na politics has always been bad, yung mga world leaders, ano po, and yung idea ng true justice ay hindi po makakamit dito sa mundo. Just because of these different world powers, different justice system, the bending of the law. Ay, naalala ko tuloy yung sinabi ni Mr. Tulfo. And what happens? The Lord Jesus Christ will conquer all powers, kumbaga. And what is always fascinating for me is Jesus Christ giving it all back. Parang returning all the power, the influence to God. So, ang nakikita natin dito, para siyang naging instrumento. Kaya nga po sa perspektiba ng Kristyanismo, it's the idea of the Savior. It's the idea of the Messiah na other religions do not see it that way actually. For example, for the Jews, they don't believe that Jesus was, kumbaga, the correct Messiah dahil nga he died, so he was a failure, something like that. So the next question here, and nakikita ko talaga yung nature ng show, na it's more on evangelizing po talaga Iglesia ni Cristo, because my guess is at the end of this video, the discussion would be, it is not just enough for you to be kind. Hindi lamang yun sapat. Ang sinasabi dito, your name has to be included in the book of life, and I'm guessing na madidiscuss dito na you really have to be part of the kawan, na Iglesia ni Cristo. Na ang pangalan ko nando sa langit, sa aklat ng buhay sa langit. Kasi may relihiyon ako Meron akong paglilingkod na ipinatutungkol sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pero hindi kuro-kuro ng taong mahalaga, hindi opinion natin Kailangan kung ano sinasabi sa Biblia. Ay sa Biblia, kaninong pangalan ang nakasulat doon sa aklat ng buhay sa langit? Kaya ang mga taong yon nakasisiguro ng kaligtasan. Ganito po mababasa natin, kapatid na Orly, at sa mga taga-subaybay po namin, ang nakasulat po dito sa aklat ng Daniel, pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. Dito po sa 12, ang talata po ay 1. Pakinggan po natin. At sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa
hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ayon po sa talatang ating binasa, kapatid na Orly, yung pong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, iyon po yung mga maliligtas. Doon sa panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng mga bansa, yang ang araw ng paghuhukom. Kaya ngayon pa lang dapat natiyakin ng tao na ang pangalan niya nakasulat doon sa aklat ng buhay sa langit. Sa dami ng kanyang iniisip na pinapanukala gagawin, dapat kasama ito sa plano kung paano siya mapapatala doon sa aklat ng buhay sa langit. Pero baka sabihin naman ng iba, parang imposible yan. Kung nasa langit yung aklat ng buhay, sasampa pa ba tayo sa langit para ipatala natin ang pangalan natin doon para tayo makatiyak ng kaligtasan? Sino ba yung mga ngayon pa lang nakasisiguro na ang kanilang pangalan nakatala doon sa aklat ng buhay sa langit? Ganito po mababasa po natin, pakinggan niyo po ang pahayag po sa aklat ng Ebreo, dito po sa 12. Ang talata po ay 22 hanggang 24. Babasahin ko po sa inyo sa Saling The Living Bible sa pagkakaliwat po sa Pilipino. Ngunit kayo'y lumapit sa bundok ng Sion, sa lungsod ng buhay na Diyos, sa Jerusalem ng langit, at sa pagkakatipon ng di mabilang na masasayang anghel, at sa iglesia, na binubuo ng lahat ng nakatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga tinubos na nasa langit, na pawang pinasakdal na, at kay Jesus mismo, na dinala sa atin ang kanyang kamangha-mangha at bagong tipan, at sa dugong iwinisik na buong kagandahang loob na nagpapatawad sa halip na sumisigaw ng paghihiganti gaya ng dugo ni Abel. Ayon po sa mga binasa po nating talata, ang nakasulat po ang pangalan sa langit, sila po yung mga kaanib po sa iglesia. Sabi ang iglesia nakatala sa langit. Pero aling iglesia, nililiwanag ba dyan kung aling iglesia ang nakatala doon sa langit? Ayon po sa mga binasa rin natin kanina, kapatid na Orly, sila po yung mga tinubos po ng dugo. Kasi yung ating binasa yun mangyayari sa araw ng paghuhukom. Opo. Na ang mga makakarating doon sa langit, ang kasama doon, kaanib sa iglesia. Pero kung aling iglesia, iglesyang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi rin ba sa Biblia, kapatid na William, kung aling iglesia ang tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito naman po, mababasa po natin na pagtuturo ni Apostol Pablo sa aklat po ng mga gawa sa 20 at 28. Dinggin po natin. Dito po sa sali ni George M. Lamsa, mababasa po natin sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Pinatutunayan po ni Apostol Pablo, kapatid na Orly, ayon sa binasa po nating talata na ang binili o tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo wala pong iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya para masiguro ng tao, kapatid na William, na ang pangalan niya nakatala sa aklat ng buhay sa langit at makasiguro siya ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom, ano ang dapat niyang siguruhin ngayon pa lang? Dapat po niyang siguruhin, kapatid na Orly, na siya po ay kaanib Member ng INC. sa ni Kristo. Kaya sa mga resolution po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay, isama po ninyo ang New Year's resolution. suriin po ninyo Iglesia ni Kristo. Alamin po ninyo kung gaano po kahalagang Iglesia ni Kristo. Mas mahalaga po ito kaysa ibang mga bagay na maaaring inaasam niyong makamtan sa mundong ito o sa buhay na ito. Sana po itong aming tinalakay ng kapatid na William nagbigay po ng inspirasyon sa inyo. Baka meron po kayong hapis, meron kayong mga kalungkutan. Sana po itong aming tinalakay magbigay po ng kasiyahat, kagalakan sa inyo at sa inyong sambahayan. At gawin po ninyo tamang aksyon, tamang hakbang para tamasahin po natin ang tunay na kasiyahat, kaligayahan sa langit sa pamamagitan po ng pag-anib at pamamalagi sa tunay na Iglesia ni Kristo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Kami po'y nag-aanyaya, samahan niyo po kami sa pananalangin.
Panginoon na aming Diyos, nagpapasalamat po kami ng napakarami sa inyo. Amen. May mga ganito pong palatuntunan sa iglesia na kung saan patuloy pong naririnig namin ang iyong kalooban na ito pong magiging gabay po namin. Magawa po namin ang tamang hakbang Opo. para kami po'y makapaglingkod ng karapat dapat po sa iyo. Amen. Makamtan po namin ang tunay na pagbabago, Opo. makamtan po namin ang katarungan, at higit sa lahat, maligtas po kami sa araw ng paghuhukom. Amen. Ama, nakikiusap po kami sa iyo, sana'y maluwag pong natanggap ng mga taga-subaybay po namin, lahat po ng mga tinalakay po sa pagkakataong ito, lalo na po ang iyong mga dakilang kalooban. Amen. Makasama namin sila sa tunay na iglesia, Amen. makapaglingkod po ng nararapat po sa iyo. Amen. Panginoong Yesus, pakipamagitan sa Ama lahat po ng aming panalangin. Opo. Pakibasbasan din po lahat ng mga sumusubaybay, makamtan po ang mga magagandang mithiin sa inaharap. Amen. Aming Ama, bumabalik kami ng pagtawag po sa iyo. Pakibasbasan din po ang kabuuan na iglesia, pati ang pamamahala na inilagay mo po rito. Amen. Lahat ng ito'y magalang po namin hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Okay, mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating video reaction sa isang programa ng Biblia o Kuro-Kuro. Ayan, yan po yung show nila with the title Ang Tunay na Pagbabago. So like what I mentioned mga ka-youth kanina, I just felt yung sa initial part, yung transition lang from the earth not changing. Tapos biglang the earth will be destroyed. Parang it escalated too quickly. One thing I realized dito sa program na ito is really focused on evangelism po ng INC. And like what I predicted dun po sa last part is the only way to salvation, and for the members nga ng INC is kinakailangan kang maging parte ng kawan, no? Dapat na maging kaanib ng Iglesia ni Cristo. And yun nga po ang na-mention na dapat maging part daw ng New Year's resolution according to Brother Orly here. Just before we continue with the summary, no, gusto ko lang po i-mention dun sa last part, papaano daw po tayo makakasiguro na ang ating pangalan ay nasa Book of Life? So yun nga, through pagiging member, no, na ng iisang church, the true church, which is ang Iglesia ni Cristo according to the show. And ito pong idea po kasi ng true church and Jesus himself, sa kanya nakapangalan yung iglesia. Posible po ba mga ka-youth, lalo-lalo na po sa mga members po ng INC, na Jesus, just like how when He returns, kaya nasabi natin na He would return all the glory back to God, hindi ba pwede nating ma-interpret na as it is reflected with most translations naman po kasi ng Bible, liban sa ilan at salam sa version, na iglesia ni Cristo is iglesia ng Diyos, Church of God or churches of God. So, two questions remain on my mind mga ka-youth. In saying that it is iglesia ni Cristo, is it equal to saying it's also the church of God just because He is acting kumbaga in the capacity of being the intermediary? So please comment below mga ka-youth ano pong masasabi niyo po dyan. But of course, as we're watching this show, ang kumbaga bottom line dito is ang tunay na pagbabago is ang pag-renew ng ating mind, ang pag-renew ng ating buhay. And ultimately, in the perspective of INC, if you are not yet a member of this church, you really have to become a member, and that's the best New Year's resolution that you could do. Ito ang tunay na pagbabago, hindi po yung pagbabago lamang ng petsa, hindi lamang po yung pagbabago ng mundo. So please comment below what you guys think mga ka-youth. Ano po yung mga nagustuhan nyo na nasabi po sa show na ito, at kung hindi rin po kayo nag-agree sa ibang mga punto na nasabi sa show, please comment below. Let us make the comment section interactive mga ka-youth. And if you like these kinds of contents, you already know what to do. You can watch that video over there, the playlist over here. Kung hindi ka pa subscribe, click subscribe, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.